sa pag-aaral. Ito yung tipo ng ano eh, ng hindi tumitigil sa pag-aaral para may maituro sa atin, ano? So, sobrang nakaka-proud na talagang, ito yung talaga yung coach slash founder ng ating grupo. Ayan, so excited na ba? Excited na ba? Pakilala ko na? No? Bago pa ako mawala ng boses, magiging bakla ako. Excuse me. Ang ating napakagandang coach, founder, si Coach Ernelina. Sorry, si Coach Francie J. Marie Coleta. Sorry, Coach. Ayan, grabe Sorry po. palakpakan naman natin si Coach Leona. Nalito na si Coach Leona, no? Wala eh, ganun talaga eh, no? Lagi na kaming napagkakamalang magkakapatid. Magkakamukha na daw kasi kami eh. So anyways, yan, palakpakan ulit natin si Coach Leona. Thank you so much, Coach Leona. So, ayun, good more earnings po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Long time no see, but now see now? Ayan. Sino ba yung mga nandito ngayon? So, hindi kayo makapag-mute, no? So, kasi, makapag-unmute kasi ala na ano, naka-set up yung ano natin. Pero if ever man po, no, pwede po kayong mag-chat, mag-comment. Diyan po sa ating chat box kung meron po kayong mga ah, mga reaction, no? Tama? So ngayon, grabe yan, it's Monday. So before po tayo mag-start ng ating training proper, alam naman natin pag Monday, it's Invaders Day. Ito po yung panahon natin para matuto. No? Kasi syempre, ang negosyo kasi natin, this is continuous learning eh. So hindi naman agad-agad, no, sa isang training lang makukuha mo na lahat. 'Di ba? So ang daming mga aspeto nung pagkatao natin na kailangan baguhin, no? Para kumita tayo sa business natin, no? So, which is yung inuuna natin sa series natin, alam naman natin kung ano yung topic natin, tama? So, ang pinag-uusapan natin is all about mindset. Okay? So, gawa nga po, syempre, no? Talagang very important, no? Na tama po, no? Yung, ano natin, no? Yung the way paano tayo mag-isip, tama yung mga beliefs natin, tama yung attitude natin kasi talagang it will really affect, no? Kung paano tayo namumuhay sa araw-araw. Okay po? So, before po tayo magsimula ulit sa topic natin, gusto ko lang pong i-take po yung time na to na magpasalamat, no? Alam naman po natin na wala pa no, mga 2 weeks ago na si rin siguro, simula nung iniwan na tayo ni Sir Pedro, no? Sumama na siya kay Lord. Okay, so gusto ko lang pong kunin yung time na to para magpasalamat sa lahat ng nagbigay po nung suporta at pagmamahal po kay Sir Pedro. No? Grabe, parang naiiyak pa ako ah. Ano ba yan? So, ayun. Wait lang. Naman ako water. Pero masaya naman si Sir Pedro. So napuntahan natin siya, alam kong masaya siya. Siyempre malungkot, no, yung family niya, mga anak niya, yung asawa niya. Siyempre tayo din, pero ganun talaga, no? So, maging masaya tayo kasi si Sir Pedro, na-serve niya na yung purpose niya. Kung nandun kayo dun sa libing, talagang makikita niyo no, kung gaano siya kabuti sa mga taong pumunta, even sa sa lahat ng mga pumunta doon, no, kung paano siya minahal, no, dahil sa pagiging bukal, no, na service po niya, no, sa pamilya niya, sa mga kabarangay niya, sa San Nicolas niya. Diba? So, sobrang nakaka-proud, no? Kasi nakilala natin ng isang Sir Pedro Amutan, no? Hindi man siya natin nakasama ng matagal, pero at least, 'di ba, sobrang nakaka-proud naging part siya ng grupo natin, no? So, ayun na nga, wala akong naka-move on. Wala, so, ano lang kasi sobrang affected lang din talaga ako nung pagkawala ni Sir kasi parang ano lang eh, saglit lang, nagkita pa kami. Tapos, yun nga, after yun, mababalitaan mo na lang na nagpahinga na siya, no? So, ayun. So, pero alam, masaya ako. Hindi na ako malungkot, no? Masaya ako. Masaya ako para kay Sir Pedro kasi ngayon naman, every time na naalala ko siya, ang nakikita ko is yung mukha niya na nakangiti, no? So, kaya, ayun, ayos lang, no? Talagang medyo ano lang. Hindi naman kasi, dito kasi sa Invaders, hindi naman tayo basta-basta magkaka business partners lang eh, tama?
So kaming mga coaches ninyo, tinuturing namin kayong kapamilya, tatay, kapatid, magulang, kaya, kaya talagang grabe. Pero anyways, dapat pala hindi na ako nag-ano, akala ko okay na. Ayan. So, pero anyways, maraming maraming salamat. Ramdam na ramdam namin yung pagmamahal. And sabi po ng sang asawa po at mga anak ni Sir Pedro, ano daw po, bukas daw po ang bahay nila sa atin, no? Sa Freedom Project, sa buong grupo natin. So, welcome pa rin daw po tayo doon kahit na wala na po si Sir Pedro, no? So, nakakatuwa. Ayan, so anyways, no, bago pa ako mawala ng boses ng tuluyan, so let's continue po, no? Sa ating topic, no? Na mindset matter. So ngayon po, ayun, this is the last part. So part 4 na po tayo ng ating series na mindset matters, no? Pero so bago po 'yon, ay ano po muna tayo? Mag-recap. Ayan, sige. So, sino po dito ang nakakaalala ng ating mga topic? Simula po part 1, part 2, at saka part 3. Ayan, meron po ba? Sige nga po. Meron po bang nakaalala ng ating mga nakapag-usapan yung ating pag-aaral about sa mindset? No? And kung gaano siya ka-importante, no? So, ngayon, bigyan ko muna kayo ng konting recap, no? Para ma-refresh kayo. So, bago natin i-end yung series na to about mindset, okay? So, nung sa part 1 po, no, ang pinag-usapan natin doon, no, is all about mindset. So, dinefine natin kung ano ba yung ibig sabihin ng mindset, no? So, napag-aralan natin na ang mindset, eto pala yung mga sets of beliefs, yung mga thoughts natin, at yung mga attitude natin na ito yung nagdidikta ng magiging reaction, magiging action natin, at kung paano tayo namumuhay araw-araw. Kumbaga, ito yung mga pinapaniwalaan natin. Tama? So, ito yung mga beliefs, di ba? Yung mga pinapaniwalaan natin. For example na lang, di ba? Isa sa mga pinakamatinding belief ng mga Pilipino, di ba? Na ang edukasyon, di ba? So, mag-anak, mag-aral kang mabuti para pag nakagraduate ka, makahanap ka ng magandang trabaho. 'Di ba? Kaya isa 'yun sa mga talagang pinakamatinding paniniwala nating mga Pilipino. And ako naman, even though no naniniwala din naman ako na lamang talaga pag may edukasyon kang maganda. Pero it doesn't mean na 'yun na lang yung paraan para umasenso ka sa buhay. Tama? Kasi marami akong kilala, hindi naman mataas yung pinag-aralan, pero grabe yung narating sa buhay. Tama? Dahil sa diskarte, dahil sa tiyaga, dahil sa paniniwala, and syempre dahil po talaga alam nila, no, na hindi po sila nagpalimita sa kung ano po yung pinag-aralan nila. Kasi marami po sa atin nagpapalimite dun eh, tama? Porket high school graduate lang, iniisip nila hanggang doon na lang sila. Tama? So, naniniwala sila na pag hindi sila nakagraduate, wala silang magandang oportunidad. So, nasa mindset lang po yun. Tama? So, sa part 1 po, pinag-usapan din natin yung mga different types of mindset. Tama? So, ano-ano po yung mga different types of mindset? Sige nga po kung may naalala pa kayo. So, simulan po natin sa growth mindset. No? So, yung positive growth mindset, ibig sabihin, naniniwala ka na lahat ng bagay na pag-aaralan, kaya mong lumago, kaya mong mag-grow, kaya mong matuto. Samantala, pag ikaw naman, nasa negative side ng mindset, yung paniniwala mo fixed mindset. So, para sa'yo, for example, itong negosyo natin, 'di ba? Ang lagi nating naririnig, para lang 'yan sa mga magagaling magsalita, para lang 'yan sa mga magagaling mag-sales talk, tama? So, narinig niyo na rin po ba 'yon? So, actually, yung mga taong ganun, meron silang tinatawag na fixed mindset. No, kasi ibig sabihin hindi sila willing matuto. Kasi ang pagkakaalam nila, ang paniniwala nila na yung mga umaasenso sa ganitong negosyo is yung magagaling lang magsalita. Which is, ako po, buhay po ako napatunay na hindi po totoo yun. Kasi ako po, grabe po ako pagkamahiyain. Kung bakit po ako ganito ngayon, kasi talaga pong naniwala ako sa sarili kong kakayanan na kaya ko rin gawin yung mga ginagawa ng mga top earners, na kaya ko rin magsalita, na kaya ko rin matuto. Okay? So, pangalawa po, yung negative versus positive mindset. So, ibig sabihin, alam naman na natin yan pag negatibo. Pag negatibo tayo mag-isip, negatibo po yung mindset natin, lagi po tayong nakatuon sa problema. Tama? Problema lagi yung naiisip natin. Hindi tayo nakatingin dun sa solusyon. So, every time may nangyayari, 'di ba? Parang ang bigat-bigat lagi ng pakiramdam mo kasi mas lalong bumibigat gawa ng dun ka lagi nakatingin sa problema. Okay, pero
On the other hand, pag ikaw yung may positibong mindset, lagi kang nakatingin sa solusyon. And syempre, alam naman po natin, 'di ba? Hindi po lahat ng bagay kontrolado natin. Tama, hindi po natin lahat kontrolado. Kaya pag ikaw meron kang positibong pananaw or mindset, ang pinagkakaabalahan mo lang, fino-focus mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Pag ikaw, negative mindset, kahit hindi mo na kontrolado, doon ka nakafocus. Tama? Kaya doon po minsan lumalabas, nagkakaroon ka ng anxiety, nagkakaroon ka ng depression, kasi po sa tinatawag po na overthinking. Especially po pag negative ka lagi mag-isip. Okay, lagi lang po nating tandaan, no? Gawin lang po natin yung mga bagay na nakokontrol natin. Kasi yung mga bagay na hindi natin kontrolado, si Lord na po ang bahala dyan. Tama? So, hindi po tayo Diyos. Tama? May Diyos po, 'di ba? So, hindi po natin kontrolado lahat. Meron pong nakakakontrol niyan. So, mag-focus lang po tayo dun sa mga bagay na kontrolado natin. Example, 'di ba? May invite ka, may latag ka, 'di ba? So, ang gagawin mo, anong gagawin mo? Ano yung kontrolado mo? Ang kontrolado mo dun is gagalingan mo lang. Gagalingan mo mag-prospect, gagalingan mo mag-present, gagalingan mo mag-follow up kasi kontrolado mo yun eh. 'Di ba? Pero yung resulta nun, yung magiging desisyon niya, okay? Hindi mo na kontrolado yun kasi anytime, 'di ba? Pwedeng magbago 'yan. So kaya lagi lang yung resulta, no, yung result ipanalangin natin sa Panginoon na pag para sa atin ibibigay at ibibigay na 'yan. Tama? So ngayon, ang next po na mindset na napag-aralan natin is yung abundance versus scarcity mindset. So natatandaan niyo pa po ba? So pag sinabi naman pong abundance, ikaw naniniwala ka na there is enough for everyone. So, for example, di ba, may mga top earners tayo, may kotse, may bahay, kumikita ng milyon. So, ikaw, pag meron kang abundance mindset, naniniwala ka na ikaw, magkakaroon ka din yan. Tama? So, pero, on the other hand, pag ikaw naman, meron kang tinatawag na scarcity mindset, so, feeling mo lahat kakompetensya mo. 'Di ba? So, feeling mo, pag nagka-pay-in si ganito, wala ka ng pay-in kasi napunta na lahat sa kanya. 'Di ba? Kaya doon po minsan lumalabas yung wala, mga agaw ka ng prospect, 'di ba? So, kumbaga nakakagawa tayo ng hindi mga ethical na bagay, mga unethical na bagay na kasi nga may scarcity mindset ka eh. So, feeling mo, alam mo yung nagkakaubusan kaya nangaagaw na. Tama? So, pag ikaw meron kang abundance mindset, naniniwala ka na there is enough for everyone. Kung meron sila, meron ka din. Kung merong nakalaan sa kanila, meron ka din. Kailangan mo lang hanapin. Tama? So, ako po, kami po ng mga mentor, kami po, no, ng mga founders, no? So, and coaches po ng team natin, kami po ang gusto po namin is maging ethical po tayo when it comes sa paggawa po ng negosyo. Tama? So, dapat gawin po natin ng tama, no? Kailangan po wala po tayong naaapakan ng mga ibang tao kasi syempre po, no, there is good and bad karma. Tama? So, kung naniniwala po kayo dyan, ako po kasi naniniwala ako dyan eh, na there is good and bad karma. So, gusto lang natin yung mga good karma. Tama? So, and ano pa? Bakit, yun, napag-usapan din natin dun sa part 1, bakit importante yung mindset matters talaga, no? Siyempre, dahil yung mindset, it controls our actions. So, nakadepende kung ano yung laman ng utak natin. Sabi nga po ng isa sa mga mentor natin, lagi kong narinig sa kanya yan, na nakatatak na yan sa puso at isipan ko. No? Sabi niya, from the mind, you will feel, you will act. Kung ano yung laman ng isip mo, yun yung mararamdaman mo, and kung ano yung nararamdaman mo, yun yung igagalaw mo. Tama? So, yung mind talaga natin ang nagko-control ng lahat ng yan. So, it really matters kung ano ang laman niyan. Tama? So, ngayon, yan yung mga pinag-aralan natin sa part 1. Sa part 2 naman, so, sino yung nakaalala dyan nung pinag-aralan natin ng part 2? So, meron ba dyan? So, hindi ko na kayo nabate, no? So, parang nawala na kasi ako sa... so, basta, nabati naman kayo lahat ni Coach Leona, no? So, naging ano eh, nagkaroon na ano eh, ayan. So, sino ba yan? May mga chat pa dito. Ayan. So, sa part 2 naman, ano yung pinag-aralan natin? Ang pinag-aralan natin is yung mga tinatawag na limiting beliefs. Okay, ito yung mga paniniwala mo na nakakaapekto sa success mo. Okay, yung mga paniniwala mo sa sarili mo na nakakaapekto, no, sa resulta mo. Okay? O, kagaya ng hindi ako magaling. Paniniwala yon, mindset yon, 'di ba? So, hindi ako magaling magsalita, hindi ako marunong maglatag,
di ako marunong mag-closing, yung mga ganon, ang tawag po dun, paniniwala yun, it's part of your mindset. Okay? So ngayon, pinag-aralan natin kung paano natin mabe-break yung mga paniniwala na yun, no? And syempre, nung napag-aralan natin, syempre, ang process, kailangan alamin mo muna. Ano ba yung mga limiting beliefs na pinapaniwalaan mo? Okay, baka mamaya, lagi mo sinasabi sa sarili mo, di ko kaya, matanda na ako, hindi na para sa akin yung negosyo na to. Diba? Kaya no wonder, partner, magre-reflect yan sa resulta. Makikita yan sa check-in mo. Diba? Makikita yan sa income mo, makikita yan. Pag chinek mo yung dashboard mo, yung income dashboard mo, magkano na ba kinita mo sa negosyo natin. Kasi baka mamaya, diba? Yung mga ganito, no, isa pa sa nagiging observation lang natin, no, ang sipag-sipag nating umattend ng training. Pero baka mamaya nakikinig lang tayo, pero yung mga napag-aaralan naman natin dito, di naman natin ina-apply. Dito natutunan mo na may mga limiting beliefs pala and na-check mo yung sarili mo na ay meron ako niyan. Pero at the end of the day, wala kang ginawa para baguhin yan. So, kailangan mo lang dyan, papalitan mo lang. Diba, papalitan mo lang yung limiting beliefs mo from negative to positive. Lagi mo lang i-affirm sa sarili mo, sabihin mo, kaya ko to. Kung kaya nila, kaya ko rin. Magaling ako, matututo akong maglalatag. No? Kasi kung ano yung laman ng utak mo, yun yung magiging ikaw. Diba? Sabi nga, diba nila, pag sinabi mong maganda ka, maganda ka. Pag sinabi mong pangit ka, pangit ka. Kasi ikaw na mismo yung nagsabi nun sa sarili mo eh. Tama? Kaya, napaka-powerful po ng utak natin. Kaya wag po natin siyang basta-bastahin lang. Kailangan aware tayo kung ano yung mga pinapasok natin dyan. Kasi yung utak po kasi natin, mga partners, parang bahay natin yan eh. Diba? Ikaw payag ka, yung bahay mo, lagyan mo ng basura. O, tapunan mo ng mga tahi sa loob, ng mga ihi. Diba? Diba di ka papayag? Bahay mo yon, sariling bahay mo yon. Eh, bakit napayag ka na yung utak mo, nilalason mo? Ikaw mismo ang naglalagay ng mga negatibo dyan sa utak mo. 'Di ba? So na alam mo 'yon, na 'yan yung may pinakamalaking impact, 'di ba, sa buhay natin ngayon. Actually 'no, talagang sa totoo lang, kaya lang naman tayo nagkakaroon ng mga worries kasi malikot yung utak natin eh. 'Di ba? At the same time, okay, nakakalimutan natin lagi na may Diyos pala. Tama? Na may Diyos pala. Na yung mga bagay-bagay na hindi natin kaya, kailangan natin i-surrender sa Kanya. Kaya minsan kaya tayo nahihirapan, kaya feeling natin ang hirap-hirap ng buhay, ang daming problema, puro problema, kasi nakakalimot din po tayo. Okay, bukod sa negative na lagi yung pinapasok natin sa utak natin, nakakalimot tayo na may Diyos po tayo, no? Na nakaalalay at nakabantay po sa atin. So kaya para po mas maging magaan po no yung buhay natin, always surrender to God yung mga bagay lahat. Hindi lang yung mga bagay na hindi mo kaya, kundi lahat ng aspeto ng buhay natin, i-surrender natin para po mas maging magaan po yung buhay natin. Kasi sa totoo lang po, ang stress po, grabe po talaga. Okay? Grabe po yung stress, nakakatanda po siya, at magkukos po yun ng sakit sa bawat isa sa atin. Kaya iwasan po natin. Okay? So, yun po no, yung part 2 natin. Yung part 3 naman, naalala nyo pa po? Naalala nyo pa po yung ating part 3. So, yung part 3 naman, pinag-usapan natin yung ang the power of belief. So, gaano ka-powerful yung paniniwala? Kung paniniwala mo sa sarili mo, yung mga bagay na pinapaniwalaan mo, how it affects no, your life. So, napag-aralan natin na may dalawang klase ng paniniwala. So, we have limiting beliefs and we have empowering beliefs. So, yung mga limiting beliefs, ito yung mga paniniwala na pumipigil sa'yo para maabot mo yung mga pangarap mo and maabot mo yung full potential mo. Tama? Para maka-break free ka, para makalipad ka. Parang pag umaakyat ka sa bundok, okay? Ito yung daladala mong mabigat. Ito yung daladala mong worries, ito yung daladala mong mga negative na bagay, ito yung nagpapabigat sa'yo habang umaakyat ka. Ito yung nagpapahirap sa'yo. Ito yung mga limiting beliefs mo. Ito yung nagpapabagal sa'yo para maabot mo ng mabilis yung tuktok or baka hindi mo na maabot. Okay? And syempre, yung pangalawa, empowering beliefs. Ito naman yung mga beliefs na nagfu-fuel sa atin. Okay? Para to push harder. Okay? I-reach natin yung full potential natin. No? I-push natin ang sarili natin sa limits natin. And para mag-strive hard po tayo. Ito po yung mga beliefs na yon. And syempre, alam naman po natin, sa dalawang beliefs na yon ang kailangan natin, no? Ay
itapon yung mga limiting beliefs, palitan po natin ng mga empowering beliefs. Okay? So I hope po, no, naaalala nyo pa yung mga napag-aralan natin. Pero pag nalimutan nyo naman, meron naman po tayong recorded sa ating YouTube channel. Okay? So, and pwede nyo po yung balik-balikan, no, and aralin. So, ngayon naman po, let's start. Let's proceed sa ating fourth part ng ating series, no, which is yung tinatawag natin na Mindset Matters Part 4. So, handa ka na ba? Sige nga po mga partners, kung handa ka nang matuto, i-type mo nga po ang favorite number ko. So, para alam ko lang din na may kausap pa ako, no? So, type mo nga po ang ating favorite number dyan, no? Kung ready ka na. Okay? Kung ready na, ayan. Alam na alam niyo yung favorite number ko, ah. Dalawa lang naman yan, no? So, yan. Sige. Oh, mga ano yan, mga swerteng numero yan. Yung isa, infinity. Yung isa, 2 1. Maswerte yan, no? Sa Chinese. Biglang naging Chinese, no? So, ayan. Ayan. So, yon. Yon. Okay, okay, okay. Thank you so much. So, let's proceed sa ating last part ng ating series. And next gathering po natin, magkakaroon po tayo ng panibagong series, no? So, and I hope po after this series talagang kahit papano po, no, matuto tayo na i-adjust, no? And i-filter kung ano man po yung mga pinapasok natin sa utak natin, no? Lagi nating piliin maging positibo, no? Kesa sa maging negatibo. So, allow me to share my screen, no? Invaders, para masimulan na po natin i-discuss ang ating last part po ng ating topic, no? Na pinamagatang Mindset Matters pa rin. Ayan. Ay, so wait lang, no? Ayusin ko muna yung para nakikita ako sa ayan, wag niyo lang i-mind kung makikita niyo ako diyan parang nakalutang sa screen niyo kasi I'm gonna use this for recording purposes sa ating ayan, sa ating YouTube, no? Kasi naka-record ito. Ayan. So, yon. So, let's start with our training for tonight. Last part po ng ating training about mindset matters. So, finally, nasa last part na po tayo. Part 4 na po tayo. So, ngayon, ano po yung pag-uusapan natin? No? Ano po yung pinaka last part ng ating training? Okay, so ang pag-uusapan natin is yung daily habits to build a winning mindset. No? So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon, paano natin i-build yung mga winning mindset or yung empowering mindset natin, no? So, kumbaga hindi tayo magfo-focus sa mga limiting beliefs natin, no? Or limiting mindset natin. Kasi ang pag-uusapan natin, magfo-focus tayo kung paano ba tayo makakapag-build ng winning mindset, no? Yung habits, no? Na kailangan nating magawa para makapag-build po tayo ng tinatawag na winning mindset. Ayan, so a winning mindset is built one day at a time. So, hindi naman po ito agad bukas renewed ka na, ganyan ka na, 'di ba? So this is a process din. Ang pagbe-build po ng habit, kailangan po consistent, kailangan po ginagawa araw-araw. 'Di ba? Parang ganito, kung gusto mong 'di ba po yung mga bagay po na gusto mong gawin, consistent, no? Yung araw-araw po na ginagawa mo consistent, ang tawag po dun habit. Yung pagkakape sa umaga, habit po yun. Yung araw-araw mo siyang ginagawa, pagkagising mo po sa umaga, 'di ba? Yung pagkamulat ng mata mo, 'di ba? Diretso ka kagad sa kusina para magkape, habit po 'yun. Or kung yung pagising mo sa umaga, cellphone agad yung hawak mo, habit din po 'yun. 'Di ba? Or yung pagising mo po sa umaga, nag-exercise ka, araw-araw walang mintis, habit din po 'yun. So hindi naman po agad-agad nabuo 'yun, 'di ba? So it takes time. Kailangan mong inuulit araw-araw para masanay ka. So dahil araw-araw mo na siyang ginagawa, nasasanay ka na parang hindi kumpleto yung araw mo pag hindi mo siya ginagawa. 'Di ba? Meron nga pag habit mo na yung pag-inom ng kape. Tama? So pag hindi ka nakakainom, sumasakit ulo mo. Parang hindi kumpleto yung araw mo, parang aburido ka kasi parang may kulang.
'Diba? So, habit po yun. So, ganun din po sa negosyo natin. Ang pagbi-build po ng winning mindset, kailangan maging habit siya. Kailangan araw-araw po natin siyang gagawin para po maging habit po siya. Hindi po siya kinabukasan lang, hindi lang po siya sa sunod na araw mo gagawin, kundi dapat araw-araw po. Okay? So, ano po ba ang winning mindset? So, ang winning mindset ay mindset ng taong hindi madaling sumuko. Hindi ibig sabihin na laging panalo o walang problema, kundi marunong bumangon, matuto, at magpatuloy kahit may challenges. So, in short, kung ako yung mag explain nito no, sa pinaka simpleng pagpapaliwanag, ang winning mindset, no, ito yung mindset ng tao na hindi sumusuko. Hindi basta-basta sumusuko, hindi nag-give up, no? For example, sa negosyo natin, na-reject isang beses, dalawang beses. Alam mo yon, may mga tao na pag na-reject ng isang beses, dalawang beses, hanggang 10 beses. May ano sila, may quota sila. Pag na-reject ng 10 beses, nakapaglatag ng 10 beses, ayaw na. 'Di ba? So, lahat ng bagay, no? Pag wala kang tiyaga, kahit anong bagay, walang nilaga. Tama? Sabi nga sa kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Tama? So, kahit anong bagay ang pasukin mo, pag wala kang tiyaga, walang mangyayari. Kahit sa trabaho pa yan eh. For example, sa trabaho pa lang, isang linggo ka nang pumapasok, nagkaroon ng problema sa trabaho, meron kang nagawang pagkakamali, pinatawag ka ng boss mo, pinagalitan ka or pinagsabihan ka. Umayaw ka kaagad kasi ayaw mo ng pinagsasabihan ka. 'Di ba? Ayaw mong tanggapin yung pagkakamali mo. So, umalis ka kaagad. Hanap ka na naman ng panibagong trabaho. So, hindi ka na nakaka-establish ng credibility na maganda kasi ang trabaho, no, ayaw mong makisama. Ayaw mong mag-adjust every time. Ganon din po sa negosyo natin. 'Di ba? So, pag ikaw yung tipo ng tao na nagbibilang ka ng effort or yung pag halimbawa lang, nasabihan ka ng coach mo, nakorek ka ng coach mo, 'di ba? So pag ikaw yung tipo ng tao na gano'n, 'di ba? So talagang wala. Okay? So hindi po winning mindset ang tawag doon. Limiting mindset po yung meron ka. Tama? So dito, so dapat para maging successful sa negosyo natin, ito yung mindset na dapat meron tayo. Yung mindset ng pagiging winner. Yung winning mindset, yung mindset na hindi agad-agad sumusuko. Ma-reject man, tuloy. 'Di ba? Mas mapagsabihan, tuloy. Okay, kasi ikaw naniniwala ka na part ng growing up mo yan, part ng learning process mo, so part ng proseso para matuto ka sa negosyo. Okay? So, a winning mindset is not created overnight. It is built through small daily actions that train your thoughts, discipline, and attitude towards success. So, ayan, kanina ko pa sinasabi, hindi po ito overnight lang na trabaho, no? Nabukas, okay na yung mindset mo. Nabukas, pagising mo, ay coach, okay na ako, may winning mindset na ako. So, hindi po ganon. It is built through small daily actions. So, kailangan everyday mo siyang ginagawa, nagki-create ka ng daily actions, no? Para maging habit mo siya, no? And ma-develop yung winning mindset sa'yo. Kailangan po ng disiplina. Tama? So ngayon, ano-ano po ba yung mga daily habits para makapag-build ka ng tinatawag natin na winning mindset? So ang unang kailangan gawin, ayan, start your day with a purpose. Pinaka-importante yan, no? Kasi experience nyo rin po siguro yan, no? Yung, kaya hindi ka bumabangon sa higaan kasi hindi mo naman alam kung ano yung gagawin mo eh. Hindi mo alam kung ano yung purpose mo sa araw na yon. Tama? So, dito, importante, para makapag-build ka ng winning mindset, kailangan araw-araw, alam mo yung purpose. So, huwag lang gumising para matapos yung araw. 'Di ba minsan, may mga pagkakataon, pag di mo alam yung gagawin mo, di mo na alam eh. Di mo alam kung paano ubusin yung oras mo. Uubusin mo ba sa tulog? Or uubusin mo ba kakapanood ng ah, ano 'no, ng mga palabas sa Netflix, sa TV, sa YouTube, o di po kaya sa cellphone mo yung mga reels, 'di ba? So, di mo alam eh kung paano ubusin yung araw mo, 'di ba? So, dapat hindi gano'n. Kung gusto mo makapag-build ng winning mindset, kailangan everyday alam mo yung purpose mo, 'no? Hindi lang para alam mo yun, hindi lang para matapos yung araw. So, gumising ka with a clear goal. So, dapat ito, no, ito yung activity na ginagawa natin. Dapat hindi ka natutulog na hindi mo alam kung ano yung ano yung i-workout mo bukas, no? Para nakagising ka with a clear goal, dapat alam mo ano ang goal mo today. So, dapat na-identify mo na yan.
So, mas maganda hindi mo siya gawin ng ngayong araw. Dapat ginagawa mo siya bago ka matulog. Okay, ano ba yung goal mo? Sabihin natin bukas. Okay? Ano ba yung goal mo today? So, dapat yun, naplano mo na yun kagabi pa. Okay? Dapat, anong action ang magdadala sa akin closer sa pangarap ko? Okay? So, sample na lang, i-relate natin sa business. Okay? So, ilang presentation ang goal ko today? Or bukas? 'Di ba? Ilang presentation? O ano yung mga actions na gagawin ko? Okay? Mag-activity ako. So, dapat nakaplano lahat yun. Okay? So, hindi pwedeng wala. So, winners start their day with direction, not distraction. So, napaka-importante yon na may target ka talaga everyday. No, kasi, ang mangyayari, pag wala kang target, eto yan, distracted ka. Di mo alam kung paano mo uubusin yung araw mo. No, yung oras mo sa buong araw na yan, kasi wala ka namang target eh. Wala ka namang specific goal, wala kang clear goal sa araw na yan, kaya kahit ano lang yung gawin mo. Tama, matulog ka, mamaya babangon ka, kakain ka, manonood ka. So, naging paulit-ulit lang yung ginagawa mo. Okay, magulat-gulat ka na lang, matatapos yung araw, walang nangyari. Wala kang na-invite, wala kang na-presentan, wala kang na-approach, 'di ba? Kasi wala eh, hindi ka nakaplano eh. So kung gusto nating mag-build ng winning mindset, you have to start your day with a purpose. Okay? Malinaw po ba? Okay? Pangalawa, practice gratitude. So kailangan, okay, parte ng pagkakaroon ng winning mindset, yung lagi tayo mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Negative or positive man yung nangyari, be grateful pa rin. Tama? So, train your mind to focus on opportunities instead of problems. So, dapat lagi tayong grateful. Tama? So, for example, yung iba kasi ganito ang nangyayari eh. Okay, may invite. May presentation, natuloy naman. Tapos, no, ang nangyayari, natuloy naman yung presentation, okay naman yung kausap, 'di ba? Tapos hindi na nagre-reply. So marami pong ganyan. Okay? So ngayon, instead of focusing doon, kung yung parang magpagmumukmo ka, mawawalan ka ng gana, ang dami ko nang kinausap, wala naman pa rin sumasali, ang dami ko nang kinausap, ganun pa rin naman, 'di ba? So instead of focusing sa mga bagay na yun, why not mag-focus ka dun sa opportunity, 'di ba? Sabihin na lang natin, 'di ba? Pwede mong i-take ang time na yun para i-evaluate yung sarili mo. O ano kaya yung ginawa ko dito? Okay? Na ikaw pwede mong ano tawag doon? Nakalimutan ko yung word. Pwede mo siyang pagkumparahin, i-compare, no? Yung kung halimbawa meron kang may napasali ka, anong ginawa mo dun sa napasali mo? At ano yung ginawa mo dito sa, ano yung hindi mo ginawa, no? Or baka may sobra kang ginawa or kulang na ginawa dito sa pinasali mo, pwede mong i-check, no? Para mas ma-improve mo pa. Okay? So, yung rejection, dapat hindi mo siya nakikita as problem. Dapat nakikita mo siya as an opportunity to learn and to grow. So, dapat kailangan ganun lagi. Practice gratitude, 'di ba? So dapat daily habit, no? Ayan, para masanay tayo na maging thankful tayo, na maging grateful tayo. So kailangan lagi mo pong nire-write down yung tatlong bagay. Sample lang to every day. Magsulat po tayo, mag-journal po tayo, no? 3 things you are grateful for. Example, I am grateful for my health. I am grateful for new opportunities. I am grateful for the chance to improve. For example, sa business, kahit hindi sa business natin, no? Kahit basta sa mga nangyayari sa buhay mo. For example, ako, anong pinagpapasalamat ko ngayon? Ako talaga po, everyday pinagpapasalamat ko sa Diyos na meron po akong very supportive family. 'Di ba? Everyday po talaga 'yun. Pinagpapasalamat ko po 'yun kay Lord na meron akong supportive na parents, supportive na kapatid, 'di ba? And syempre, isa pa sa pinagpapasalamat ko yung meron akong grupo. 'Di ba? Pinagpapasalamat ko na nabigyan ako ng opportunity to mentor yung grupo natin, yung invaders, no? Grateful po ako diyan kasi hindi lang po basta rin ako, hindi lang po natuturuan ko kayo, natututo din po ako. Tama? Ano pa? Grateful ako kasi alam ko maraming challenges ngayon sa team natin, dumadaan po yung team natin sa proseso, pero very excited po ako no sa mga susunod na mangyayari sa grupo natin. Grateful po ako kasi until now andyan pa rin po kayo. 'Di ba? So grateful po ako diyan. 'Di ba? So dahil solid po yung grupo natin, no? Malakas, mahina, nandyan po tayo. So ako po grateful po ako diyan. So ang dami, hindi lang tatlo. Kung iisa-isahin ko, ang dami.
Ang dami, sobrang grateful ko. Grateful po ako na nakapuno po yung mga aso namin, no? Wala na po silang itlog. Ayan. So, yun, grateful po ako doon. Ano pa? Ang dami. Everyday, no? So, ang dami nating pwedeng ipagpasalamat, no? Grateful po ako na nakokontrol ko na yung sarili ko. Oh, eto. Hindi po ako nakapag-soft drinks ng 3 araw na. Aba, achievement po yun. Kasi kung sa nakakilala po sa akin, araw-araw po talaga akong nagso-soft drinks, no? Alam nila yan, no? Kung ano yung favorite ko. So, isa lang po yung favorite kong soft drinks. Talagang, alam mo yon kahit painumin mo ako ng isang soft drinks, hindi ako umiinom na kasi hindi rin naman ako masasatisfied. So, isa lang yung iniinom ko. 'Di ba? So, imagine for 3 days. Ayan, 3 days na gawa ko na wala akong ah, hindi ako nakapag-inom ng soft drink. So imagine niyo, siguro yung tindahan na binibilang ko medyo malungkot siya. Kasi wala na siyang sales, no? Nabawasan yung sales niya ng soft drinks. Bumili pa naman siya ng soft drinks para sa akin. Kasi alam niyang ah, yan lagi yung binibili ko. So wala eh. So, kailangan nating i-priority yung health natin, 'di ba? So, kaya bawas-bawas muna ako sa soft drinks at medyo tumataba na rin ako. Ang dami, no? So, kailangan lagi mong isipin, mag-focus ka lagi, no? Sa mga bagay-bagay. So, kahit problema pa yan, Lord, no? Alam mo yun, always look at, no, wag puro yung problema, yung opportunity na dala po ng sitwasyon mo ngayon. Tama? So, na-indyan ka ng invite mo. Huwag mong tinangas problem yun. Tingnan mo siya as an opportunity to learn. Na-invite, hindi pumunta yung invite ko, hindi ako nakapaglatag. Mag-aaral na lang ako. Magpapaturo na lang ako kay coach. 'Di ba? So, kailangan ganun po tayo. No? Kung gusto po natin makapag-build ng winning mindset. 'Di ba? So, unang-una dapat, alam mo yung purpose mo everyday, may target ka. Pangalawa, you need to practice gratitude. Okay? So, kapag grateful ang mindset mo, mas nakikita mo ang opportunities kaysa obstacles. Tama? Okay? So, kailangan dapat ganun tayo mag-isip kasi mas magaan po ang buhay. Kasi sabi nga po, laging life is a choice eh. Pag alam mo yon, pag nahihirapan ka, choice mo yon. Pag nagwo-worry ka, choice mo yon. Pag mabigat ang buhay mo, choice mo yon. Kasi lagi po tayong may choice. So, lagi po tayong may pagpipilian kung saan tayo magfo-focus, sa problema ba o sa solusyon or sa opportunities or mag-focus tayo kay Lord. Tama? So, ganyan po siya. Number 3 is you have to feed your mind every day. So, kailangan kung yung katawan natin, pinapakain natin, araw-araw, kailangan yung utak natin, pinapakain din natin araw-araw yan. Okay? Ang successful people ay hindi tumitigil matuto. Okay? So, kailangan, baka kasi mamaya na nasasanay na lang tayo na nag-aantay lang tayo ng trainings, diba? So, iba pa rin po yung nag-i-initiate ka para matuto ka. So, kagaya po ng mga successful na tao, hindi po yan tumitigil matuto. So, every day is learning day sa mga successful na tao. Kaya dapat ganun din tayo. No? If we want to build a winning mindset, kailangan every day po is learning day. Okay? So, sabi po dito, successful people are lifelong learners. Ano yan? Habang buhay yan na nag-aaral, no? Hanggat buhay yan sila, nag-aaral po sila. Okay? You have to spend time, magbasa ng libro, pag-aral ng bagong skills, especially po sa negosyo natin, partners. Aralin po natin yung 5 basic skills, yung pagpo-prospect, pag-i-invite, pag-i-present, so pagpo-closing, pagpo-follow up, aralin po natin yun. Dapat everyday natututo ka. Okay? O yan. Yan, magpaturo ka, mag-study ka, no? Studying successful people. Aralin mo, for example, sa negosyo natin, kung ang purpose mo, maging top earner, okay? Aralin mo kung paano ginawa ng mga top earner, no? Paano sila naging successful. No, your mind is your greatest investment. Sabi nga, di ba, ng mga magulang natin? Kaya nila tayo pinapaaral kasi yun lang daw po yung tanging yaman na maiiwan nila sa atin na hindi mananakaw. Tama? Alala niyo yun? Nasabihan din kayo no, ng parents nyo? 'Di ba? Na mag-aral kang mabuti anak kasi yan lang yung tanging maipapamana namin sa iyo. Yung kaalaman no, na kailanman na walang pwedeng magnakaw sa iyo. 'Di ba? So kaya your mind is your greatest investment, no? Kaya pag puro basura yung laman ng utak mo, yun yung investment mo. Basura yung nilagay mo sa investment mo. O paano tutubo? Basura din. Tama? Number 4, you have to replace negative thoughts, no? So sinasabi na natin lagi yan, no? Minsan ang pinakamalaking kalaban natin ay ang sarili nating thoughts. Tama?
na yung hindi ko kaya, di ako magaling, 'di ba? So tayo din naman ang nagsasabi nun eh. Kasi pag kami ang tinanong nyo, kami naniniwala kami sa inyo, magaling ka, kaya mo to. 'Di ba? Pero pag ikaw na kasi yung nagsabi sa sarili mo na hindi mo kaya, hindi mo kaya, hindi mo kaya, hindi mo kaya, yun na yung nagre-resonate sa'yo eh. Yun na yung paulit-ulit na naririnig mo. Tama yun, kaya yun na ang nagiging ikaw. So, hindi natin kalaban, no? Yung ibang tao dito, madalas ang kalaban natin yung sarili nating pag-iisip. Tama? So, your mindset creates your actions create your results. Tama. Diba? Kasi pag lagi mong sinabi na hindi ka magaling, wala, tatamarin kang gumalaw. Di naman ako marunong yan, iyaan na. Ayoko nang gawin yan, di naman ako magaling dyan, di ko naman kaya yan. So, syempre, dahil yun yung mindset mo, di ka nagagalaw. Nakastuck ka na lang. Tama? Na-comfort ka na lang. Ayaw mo nang gawin yung mga bagay na feeling mo mahirap, na hindi mo kaya. Tama? Kaya kung ano yung naging action mo, dahil hindi ka gumalaw, na-stuck ka, stuck din ngayon yung resulta mo. Kaya mahirap pong maghanap ng resulta, no? Kung di po tayo gumagalaw. So, kasi actions create results. Okay? Okay, pay attention to your inner voice. Yan. Yung laging nagsasabi sa'yo, yung para kang, napapanood yung may mga advertisement na may nagbumubulong, lapitan mo na. Wow! Yung mga ganon. So, be careful, no? Pay attention sa inner voice mo. Kung ano ba yung laging mong naririnig, di ba? Nagaling din naman sa'yo. So, you have to change. Hindi ko kaya, matututunan ko ito. Kung lagi mong sinasabi, baka hindi ako mag-succeed, sabihin mo, I will keep improving until I succeed. Diba? So, palitan mo yan. Ngayon na, now na. Okay, baguhin natin yan. Okay, kasi pag ano na yung mindset natin, magiging limitless na po tayo. Feeling mo lahat kaya mo nang gawin kasi naniniwala ka na sa sarili mong kakayanan. Okay? Natututo ba? Natututo ba tayo? Ayan, parang hindi natuto ah. Natututo ba ang lahat? Ayan, so number 4, number 5. So you have to take one courageous action daily. So dapat daw meron kang ginagawa, no? Na courageous action. Kumbaga yung matapang na action araw-araw. So paano yan? Ayan. Success grows when you step outside your comfort zone. Do something kahit challenging. Okay? Kasi yung parang, di ba, yung meron tayong tinatawag na comfort zone. So, comfort zone, ito yung lugar na kung saan parang play safe tayo. Tama, komportable tayo. Okay? So, parang ganito. Okay sa'yo, limang approach lang kada araw. So, pag lumampas na doon, hindi ka na komportable. Eh, ang pinapagol sa'yo ni coach, dapat at least minimum 20 approach. Diba? Eh, ikaw ang kaya mo, 5 lang, yun yung comfort zone mo. So, ngayon, pag magsistay lang tayo doon sa kung ano lang yung kaya natin, ayaw na nating stretch yung sarili natin, diba? Mananatili lang tayo doon sa comfort zone natin, diba? Hindi tayo mag-grow. Tama? Example, yung pagsa-start ng conversation, lagi kang urong-sulong, nahihiya ka, comfort zone yun. Diba? So, hindi ka na nakakapag-start ng conversation kasi laging nasa isip mo, okay na to, wag na lang. Baka ma-reject pa ako. Diba? So, do something, no? Every day, kahit challenging siya, kahit mahihirapan ka, do it. Diba? So, learn a new skill, yung pag-aaral ng bagong skill. O, for example, marunong ka na mag-prospect, ang tinuturo naman sa'yo ngayon, paano mo naman yun imbitahan yan? Diba? So, syempre, from ang trabaho mo lang mag-add friend, kailangan mo na mag-approach, kailangan mo na mag-start ng conversation. Diba? So, uncomfortable ka na nun. So, you have to do it, no? Kahit challenging siya, kahit medyo mahirap kasi first time mong gagawin, no? Kasi kailangan mong mag-grow. Okay? So, you have to face your fears. No? Face your fears. Lahat naman tayo may fears, tama? So, you have to face it. Pero sabi nga po sa kasabihan, what if the problem is your face? Uy, joke yun ha. Baka mamaya, di pa kayo tumawa niyan, di ba? So, ayun. No, face your fears. Ako po, no, isa sa mga fear ko talaga is speaking po sa crowd. So, ako po, actually, itong pagsasalita ko po sa Zoom, this is my one way, no, para ma-overcome ko po yung fear of crowd ko. Pagsasalita po sa public, 'di ba? So, yan, ito na po yung simula. So, kaya kahit po ako yung sobrang nahihiya, sobrang hindi ko po alam na may mental block po ako, no, nung una ko pong time na magsasalita, talaga pong wala po, tinatanggap ko lang po kung ano po yung opportunity na ibigay sa akin. Kahit po ako yung nahihiya, kahit ako po
hindi po ako confident sa sarili ko kung may matututunan ba yung tao sa akin pag ako yung nagsalita. Kahit na deep inside, no, partly sa sarili ko, pag ni-request ako ng mga mentors na, alam mo yun, Ging, mag-training ka, Ging, gumawa ka ng ganito. Alam niyo po, partly po, hindi po ako confident lagi. Kasi nga, coming from me na meron po akong inferiority complex na nakatatak po sa isa-isa, sa bata pa lang po ako, na na ano na po yan, nakatatak na sa isip ko na hindi ako maganda, hindi ako magaling, gano'n. Coming from me, lahat po yan talagang ino-overcome ko po yan. Ino-overcome ko po yan. Hindi lang para i-please yung mga mentors natin, no? Para pagbigyan sila, kundi para din po na sa aking sarili, na ako po ay mag-grow. Diba? So, take actions on your goals. So, hindi lumalaki ang pangarap, no? Sa puro plano lang. No? Kailangan po may action talaga. Okay? Take action. Growth happens when you choose courage over comfort. So, lagi nating piliin yung courageous action, no, over comfort. Ayos? And number 6, no, you have to keep your promises to yourself. Kailangan pag may pinangako ka sa sarili mo, kailangan mong tuparin. Diba? Kailangan mong tuparin. Pag sinabi mo sa sarili mo na, yayaman ako, makakabili ka ng kotse, makakabili ka ng bahay, mayaahon mo yung pamilya mo sa hirap, ikaw yung, alam mo yun, ikaw yung magiging superhero ng pamilya mo, no? Kailangan tuparin mo yun. Okay? So, build self-discipline by doing what you said you will do. Yun, disiplina sa sarili. Kung ano sinabi mo. Sabi nga, di ba? Practice, no? What you preach. No? Practice what you preach. Kung ano yung sinabi mo, gawin mo. Kung ano yung pinangako mo sa sarili mo, tuparin mo. Small wins create confidence. Tapusin mo yung task. Sample. Ang goal mo ngayon, yung mga goal na sinet mo, yung daily actions mo, tapusin mo yun. Part ng training yun. Sundin mo yung schedule na ginawa mo. Maging consistent ka. Okay? Discipline. Tandaan, partners. Discipline is the bridge between goals and success. Diba? So, discipline. Alam mo, ito minsan yung kulang sa atin eh. Kulang sa atin yung disiplina ng sarili, no? Kasi, alam mo yon, mahirap disiplinahin ng sarili. Tama? Pero ito po yung bridge. Okay? Na nagko-connect. Okay? Sa'yo at sa mga pangarap. Tama? Okay, number 7. You have to surround yourself with growth-minded people. Ayan. So, ano siya eh? Nakaka-apekto talaga kung sino yung mga kasama mo araw-araw. 'Di ba? So, imaginein mo, yung, yung isang kain ng kamatis, no? Haluan mo ng bulok. 'Di ba? Yung lahat ng kamatis, magaganda yun. Pero magbilang ka lang ng ilang oras, ilang araw, mabubulok na rin yung iba. 'Di ba? So be careful kung sino yung pinapakinggan mo, be careful kung sino yung sinasamahan mo. Your environment influence your mindset. Spend time with people, okay, na nag-i-inspire sa'yo. Huwag ka dun sa mga taong sinasabihan ka na hindi mo kaya, tigil mo na yan, huwag mo na masyadong taasan yung pangarap mo, makontento ka na kung anong meron ka. Alam mo yon, hindi naman po masamang makontento. 'Di ba? Pero hindi rin naman po masamang mangarap pa. Okay? Ayan, yung mga nagcha-challenge sa'yo para maging better ka, yung mga sumusuporta sa pangarap mo, yan ang mga taong samahan mo. Okay? And push you to become better. Okay? Yung nagiging mas mabuting tao kapag kasama mo sila. O, di ba? Sabi nga nila, sumama ka sa mga adik, 5 adik. Ikaw na yung magiging pang-anim. Sumama ka sa mga 10 tao na naninigarilyo, ikaw na yung pang-11. Tama kasi, your environment influences your mindset. So, parang ganito yan siya eh, no? So, hindi lang sa mga bad, no? For example, di ba, meron po kayong sa pamilya, may nakita kayo dyan, no? Merong teacher. Pag tinanong mo, meron nga po sa amin yun, teacher's village na yung tawag sa lugar nila kasi lahat ng tao dun teacher, no? Buong pamilya sila, teacher silang lahat. Kasi magsama-sama sila eh, no? Influence sila eh. 'Di ba? So talagang it really affects no your mindset kung sino yung mga nakakasama mo. Kung sino ang kasama mo, nakakaapekto sa mindset mo. Your environment can either build or limit you. Ayan. So pag yung lagi mong sinasamahan yung mga tao na maraming limiting beliefs, yung mga naniniwala sa sabi-sabi, no?
na bawal magwalis sa gabi, na until ngayon naniniwala pa doon. Yung pag may tumawid na, pag may nakasalubong na itim na pusa, malas, yan. Mga limiting beliefs pa rin po yan. 'Di ba? So until now, 'di ba, na nakakapigil po sa atin. 'Di ba? So kung yung mga tao na kasama mo is maraming ganun, 'di ba? Oh, nalilimitahan ka din. So, pero sumama ka sa mga tao na pinupush ka, na umangat, na pinupush ka na mag-grow, na pinupush ka na maging mabuting tao, yun ang samahan mo. Tama? And syempre, number 8, reflect before sleeping. So, anong ibig sabihin po niyan? So, bago matulog, tanungin ang sarili, ano ang natutunan ko today? Yan. So, kailangan nagjo-journal ka din, no? Nare-reflect mo din yun para nalalaman mo kung ano yung nangyari sa buong araw mo. Anong pwede kong gawin para maging better tomorrow? For example, di ba na-goal ka, may goal ka nung araw na yan. So, kamusta yung goal mo? Ano yung mga nangyari, nagawa mo ba? Ano yung mga learnings mo? And ano yung gagawin mo the following day para mas ma-improve mo yung productivity mo? Okay? Para makapag-set ka na ulit ng panibagong goal mo kinabukasan. So, every day is a chance to improve. Okay, syempre number 9, you have to visualize your success. 'Di ba? Dapat, no, hindi mo pa manahawakan yung, yung kotse mo, dapat na-imagine mo na yun, yung bahay mo, yung susi ng kotse mo, ano yung feeling mo pag hawak-hawak mo na, ano yung feeling mo pag, alam mo yun, nabayaran mo na lahat ng utang mo, 'di ba? Yung natapos mo na lahat ng loan mo, nakukuha mo na ng buo yung pension mo, 'di ba? Ano yung feeling mo? Dapat nararamdaman mo na 'yon. Ano yung feeling mo, 'di ba, na meron ka ng grupo, dapat na feel mo na 'yon. Gaano ka kasaya, 'di ba? Pag naipasyal mo sa Hong Kong yung parents mo, 'di ba? Yung mga ganun, dapat na-visualize mo na 'yon. Spend a few minutes imagining the person you want to become. See yourself achieving your goals. Kailangan na-imagine mo na 'yon. Yung mga pinapangarap mo, yung mga nasa vision board mo, yung mga nasa dream board mo, dapat nararamdaman mo na kung ano yung feeling mo, no? Para for example, sa akin, alam mo yun, na-imagine ko na, dinadrive ko na yung pangalawa kong sasakyan, okay, yung MG na kulay green, na hybrid, 'di ba? Tapos meron akong sariling bahay, nakapagpatayo na ako, 'di ba? Nakatira na ako sa modern na two-story house. Tapos nandun kayo, pumupunta kayo, nagmi-meeting tayo doon, nagkakape-kape tayo doon sa bahay ko, 'di ba? Tapos nakakasama ko yung pamilya ko sa travel, no? Hindi lang ako yung nakakapag-travel international. Kasama ko yung nanay ko, yung tatay ko. Nai-imagine ko yung ngiti ng nanay ko, 'di ba? Na nakapunta siya sa Hong Kong, na kung saan yung kapatid niya ang tagal nagtrabaho dun, 'di ba? Nakapunta ng Hong Kong pero nagtrabaho, tapos siya nakapunta para mamasyal lang, 'di ba? Nakakita ko yung mukha ng nanay ko pag pinapasyal ko na, iniikot ko na siya sa mga simbahan dito sa buong Pilipinas, no? Kahit gusto kasi ng nanay ko yun, yung mga church hopping na yun. Gusto niya yun. 'Di ba? So, nai-imagine ko na, 'di ba, yung nakikita ko na yung pangalan ko, yung checkbook ko, Francie J. Marie Picoleta, 'di ba? Pag nakita ko yung total, 1 million pesos yung savings ko, no, na kumpleto ko na. Grabe, 'di ba? So, imaginein mo yun, pag nai-imagine mo na yun, no, na-visualize mo na, no, mas mabilis mo pong, alam mo yun, mas magiging excited ka, 'di ba? And yun ay po yung lagi mong i-replay, no, sa isip mo. No, hindi yung ganito, hindi yung na-Indian ako, hindi yung ganito, hindi yung ganyan. So always focus dun sa kung ano yung mangyayari sa iyo, no, after pinagdaanan mo yung proseso. 'Di ba? So yung nakatulong ka na sa iba, yun nagawa mo na yung purpose mo sa mundo, 'di ba? Yung gusto mo, 'di ba? Your mind follows the picture you create. Okay, so see yourself becoming the person you want to be. Imagine your success. But remember, partner, dreams need action. Di pwedeng puro imagine lang. Di pwedeng puro vision lang. Kailangan may kasama po yung action and consistency. Okay? And syempre, number 10, you have to choose progress over perfect. Alam mo, ako guilty ako dito eh. Ako kasi kailangan, bago ako magsimulo, perfect lahat eh. Kailangan kompleto, kailangan ganito, kailangan ganyan. No, pero sa totoo lang, hindi dapat perfect agad. Ang importante, umaandar ka. Diba? Parang ganito. Yung iba, sinasabi nila, hindi ako makapaglatag kasi ganito, ganyan, sira yung phone ko. Kailangan ko muna mag-upgrade ng phone. Wala ka nga pampili eh. 'Di ba? So, kung ano yung meron ka, pakilabangan mo na muna. 'Di ba? So, kasi hindi naman agad kailangan perfect. Ang importante, umaandar ka. Small steps every day create big results. So, pag kumita ka na, mag-upgrade ka. Tama? Okay? So, winning mindset reminder. So, I hope po may natutunan tayo. So, kailangan po, partners, ayusin po natin ang ating mindset, ayusin ang mga habits, ayusin ang future. Small, daily improvements today create the success you dream of
tomorrow. Okay? So, thank you so much, invaders, no? Carry the lessons, no? Tapos na po ang ating Mindset Matter series, no? This is the final series. So, carry the lessons, strengthen your mindset, and become the best version of yourself. So, with that, mga partners, thank you so much, no? And, ayan, before ko ibalik kay Coach Leona ang ating mikropono, so magkakaroon lang po muna tayo ng konting announcement. So, we still have 10 more days to go, okay, para po sa mga monthly awardees natin. So, kung ikaw po ay hindi mo pa po kompleto po yung iyong accounts, pwede kang mag-add ng account para ma-awardan ka sa ating Level Up Award and sa ating mga Circle Award. At the same time po, no, I would like to congratulate kung nandito pa si Sir Nards Francisco. So, meron po siyang 2 direct, no? And siya po ay awarded na po sa ating best director, no? So, and kung sino pa po dyan, no? Mas maganda po, mas marami tayong awardees sa darating po na awarding natin, no? By this July po, so tayo po ay mag-awarding sa August. Okay, so maganda po, no? Tayo po ay makahabol po, no? So, i-hit mo na po yung mga awards na tina-target mo. At saka yung K-Club natin, kung ikaw po ay na-awardan na ng 10K Club, o i-push mo na po yung 20K Club, push mo na po yung 30K Club. So, kailangan po nagle-level up ka every month. Okay? Kahit pa 10,000 lang yan, importante umuusad ka. Tama? And syempre po, before we end, ay i-remind ko lang po kayo na sa ating pong upcoming Royal Sales Rally, sa darating po na August 13, so meron po tayong raffle tickets, no? So 50 pesos po yung ang raffle ticket natin sa mga hindi pa po nakakabili. So ang grand prize po natin is 20,000 pesos and may motorcycle po tayong ipapamigay and marami pa pong iba. So magpa-reserve na po kayo ng ticket sa mga coaches ninyo. 50 pesos lang po yung ticket. Okay? And sa mga mag-a-avail po, no? Pwede po kayong mag-avail sa makakabili po ng minimum 3,000 na tickets. Okay? Magkakaroon ka po ng special ticket na kung tawagin na kung saan yun po yung magkakaroon ka po ng malaking tsansa na ikaw po ay manalo ng motorcycle. Na ikaw po yung mananalo ng motor. So, pag may special ticket ka. Okay? So, ma-avail mo po yung special ticket pag naka-purchase ka po ng minimum 3,000 na ticket. So, that is equivalent to 60 tickets. So, kung 50 pesos po kada ticket. Okay? So, pwede ka po magbenta para po makabuo ka ng 60 tickets, no? And makapag-avail ka po ng ating special ticket para magkaroon ka po ng mas malaking tsansa na manalo po ng motorcycle, no? So, with that, mga partners, I hope po natuto po tayo ngayong gabi. Okay? And, syempre, no, isabuhay po natin, no, yung mga learnings natin tonight. Okay? So, with that, mga partners, no, ibabalik ko na po ang camera sa ating napakagandang coach, no, si Coach Leona. Ay, hindi ka na nakaka-host, wait lang. Ayan, okay na. Ayun, grabe ano, lumabas kasi ako kanina eh. Nawalan ako ng signal. Yeah, thank you so much, Coach Francis J. Marie Coleta sa ating napakagandang topic ngayon. Ano, grabe, ang dami natin natutunan. Nagising ba? Coach, Nagising? Coach, interrupt muna kita Sige pa, sige pa. Ayan, picture muna tayo ah. Wait lang po, ayusin ko lang. Ayan, so lahat muna, open cam po tayong lahat. Ayan, open cam, may habol pa po, mag-open cam. And syempre, ngiting dapat positive mindset ang datingan. Ready? 1, 2, 3. Wait lang po, papalakihin natin. Ayan. May habol pa ba? Open cam. Ready? 1, 2, 3. Smile. Ayan, saglit lang ha. Isa pa po. Wait lang.
kukunan muna natin si Coach Leona at para ayan. So, isa pa. Coach Leona, i-spotlight kita, Coach Leona. Dalaw tayo. Ready? 1, 2, 3, smile. O, kailangan yan mandatory yan, picture taking. Ayun. So, ayos na yan. Wait lang ha. Okay, okay. And so, back to you, Coach Leona. Ayun. Yan, thank you so much, Coach. Coach Gingging. Ayan, ano? Grabe ba? Ang dami natin natutunan ngayong gabi. Nagising ba? Nagising? Ako marami. Nag-note ba kayo? Dami kong ninote, no? Ayan, so pwede tayo mag, dito, no? Ano ating mga natutunan.